Purihin po ang Diyos. So, we are blessed, no? Masaya po ba tayo lahat ngayong araw? Okay. So, ang ating pong team, sinabi nga kanina, no, kung nandito po kayo nung nag-devotion, for sure, ay maririnig nyo ulit yung sinabi po ni Kuya Jack sa akin, sapagkat almost the same po yung aming sinabi kanina. No? Nung last Thursday po na nag-preach ako dito, mostly yung nandito wala, no? So, pinangalan po natin doon yung go, preach, no? Humayo ka. Tapos, of course, pag ikaw'y nag-go, baon-baon mo yung kapayapaan na ito ay dealing ng Panginoon sa bawat isa sa atin. For now, ang ating pong team ay Great Commission. So, ang ano po natin ay Making Disciples, the Heart of Great Commission. Ito po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Okay? So, basahin natin. Pwede po ba nakikita nyo ba? Pwede po ba tayong tumayong lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos? Understanding the cost of being a disciple. Sa Luke chapter 14, verse 25 to 33, bisa po natin. Verse 25, Now great crowds accompanied him, and he turned and said to them, If anyone comes to me and does not hate his own father and mother, and wife and children, and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. For which of you, desiring to build a tower, does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it? Otherwise, when he has laid the foundation and is not able to finish it, all who see it begin to mock him, saying, This man began to build and was not able to finish. Or what king going out to encounter another king in war will not sit down first and deliberate whether he is able with 10,000 to meet him who comes against him with 20,000? And if not, while the other is yet a great way off, he sends a delegation and asks for terms of peace. So therefore, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. Let's pray. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Purihin ka, O Diyos na buhay, Diyos na kapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Lord, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. First of all, Panginoon Lord God, ay patuloy po kaming linisin, patuloy po kaming hawakan, Panginoon, sa gabing ito upang, sa umagang ito, Panginoon, upang ang malayang kumilos ang banal na Espiritu, Panginoon, sa aming kalagitnaan, malayo pong mangusap sa bawat sapo sa amin. Salamat po sa inyong salita. Ikaw po ang patuloy naming inayayahan na manguna sa gawain mong ito, Panginoon Lord God. Ako'y iyon lamang instrumento, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus Ama, ito pa aming dalangin. Amen, amen. Okay, makakaupo na po tayong lahat. Understanding the cost of being disciple. Sinabi niya dito sa verse 1, verse 26, sabi niya, If anyone comes to me and does not hate his own father and mother, and wife and children, and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Sayin natin, hate ba talaga yung ibig sabihin ng Panginoon dito? Para alam natin lahat, God's love. Amen? And His greatest commandment is, sabi niya sa Matthew, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And love your neighbors as you love yourself. Diba? Amen po? So it doesn't mean na ang ibig sabihin niya dito ay hate. Mamaya na yan. Ang ibig niya po sabihin dito ay, it is between, kung dumating po yung pagkakataon, mamaya mayroon pa po tayong diin dito. Kung dumating man ang pagkakataon na kailangan mong mamili, it's between the Lord and your family. Kasi hindi po lahat ay katulad natin na malaya na naipapahayag ang ating pananampalataya. Amen po? Maraming hindi katulad natin, maraming mga nagtatago dahil mismong pamilya nila ay hindi nila kapanalig. Amen po? But not necessarily ay hate or iwan mo o pabayaan mo yung pamilya mo. Hindi po ganun na ibig sabihin po ng Panginoon dito. Okay? Mabilis lang po ito. Bearing our cross. Luke 14:27, sabi niya, Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple.
For Jesus, bearing His cross it means submitting to His Father's will. Alam naman natin yung nangyari sa Kanya, no? In obedience and love, even to the point of His own death. Alam niyo yung prayer in the Garden of Gethsemane, di ba? Ito po yung ibig sabihin niya dito. Sabi niya, sa 26:39, no? Sabi niya, let this cup pass from me. Nevertheless, not my will, but as you will. Nanalangin siya na para bang tila dugo yung kanyang pawis na dumadaloy sa kanyang noo. So, sabihin, merong mabigat, no? Sabihin, yung hanggat maaari, no? Hanggat maaari, Lord, ayoko sana pagdaanan to, pero nagpapailalim ako sa iyong kalooban. We are called to take up our cross. Denying oneself, carrying our burdens, denying the likes of lustful desires. Alam po natin yan na marami na ang nalaglag or marami na ang what do you call this? Pinanghinaan ng loob dahil po sa mga bagay nito. Letting go of something that feeds our ego. Sinabi ko rin po yung last Thursday, yung self-entitlement. Pride, and it means surrendering all to Him. Amen po? Ano ba yung kasunod ko? Mamaya na yan. Okay? Sabi dito, we are called to take up our cross, ready to face trials. Sino po ang hindi handang handa sa mga pagsubok na dadating sa ating buhay? Of course, lahat tayo po ay hindi talaga handa kung sa ating sariling atin. But being a disciple, you must expect that wala pong makakalusot dyan. Lahat po tayo ay radanas niyan. Suffering, to die to our old self, even our own will, and our own satisfaction, and to submit to God's will in every way. Sabi po dito sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. You cannot have it, no? Yung bang malaya akong gawin. I am a disciple of Christ, pero ginagawa ko yung gusto ko. Ayun po, yung ginagawa ko yung mga bagay na magpapalasaya sa akin. Itong 1 and 2 talagang mabilis lang po ito. Pero dito po sa 3, dito tayo magtatagal. Siguro mga another 40 minutes, no? Counting all the costs in following Christ. Binasa natin to kanina. So, ito nga sinabi, no? Suppose one of you wants to build a tower, once you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it. We must carefully consider what it takes to become a follower of Christ. Kailangan malaman natin kung ano yung... Kasi kapag follower ka ng Panginoon, tapos hindi mo alam yung ahead of you, dahil sinabi na yan ng Panginoon, daranas kayo ng mga pag-uusig. Pero pag hindi mo alam yung iyong kakaharapin, at the end of the day, baka mag-stumble ka. Kasi hindi ka ready eh. Amen? Kaya sinabi niya dito, pag magpapatayo ka ng bahay, no, kukumpitin mo muna kung kaya mong maipatapos. Or else, hindi ka magtatayo. No? It is about continuing to live a Christ-like life. Counting the cost means to finish what we started. Amen? We need to make to continue living for Christ. Ito po, sinabi ko kanina, no? Kasi may mga pagsubok na hindi po natin inaasahan, even our family, ay pagkilala natin, pagka hindi natin sila kapanalig pa, ay dumadanas tayo ng mga persecution. Ako din dati nung high school ako noon, matagal na yun, no? 90s pa yun, no? Kami po kasi nanay ko yung una naging Christian. Binabawalan kami ng tatay ko. Pero syempre, hindi naman namin siya, hindi namin siya para bang binaliwala bilang ama. Pero syempre,
we will continue. Dahil makikita naman niya yung bungay. So, meron mga ganon. Some are kicked out of their homes. Malaya po tayo dahil hindi tayo dumadanas ng ganon. Amen po? Some, family members threatened harm. Yung bang pagka nagpatuloy ka, mawawala ka ng mana. Ganon, pag pinagpatuloy mo yung Jesus na kilala mo, tatanggalan kita ng mana. Dito tayo, sa kung saan tayo nakakilala, kung saan tayo pinanganak, saan ako pinanganak, o saan ka natisod, o saan ka madapa, ano ba yung ganung term? Nakalimutan ko eh. Meron pang isa, yung iba, ito, guilt trip. No? Pang mga mag-asawa, pagka nagpatuloy ka dyan, iiwan kita. Maghahanap ako ng iba. Meron mga ganun, may invite po ako sa church, mga ganun. Hindi daw sila pinayaga pumunta ng church kasi baka daw may mga babae doon. Of course, may mga babae, hindi naman tayo puro lalaki dito. No? Pero yun nga, binabuhalan dahil lalo na yung may kilala po kami, may kasama ako sa Northgate, tumutugtog siya. Medyo struggle siya dahil yung kanyang asawa ay medyo kasi, sabi ko nga, wag kayo kasi mag-aasawa ng gwapo, kaya tuloy nagkakaproblema kayo. Ibang masyado kayo ingat na ingat, di ba? Dapat yung medyo medyo gwapo lang. Wag yung mga gwapong-gwapo na tapos rakista pa, no? Okay. Guilt trip, sabi nga ni Kuya Jack kanina, kaya tayo nagpapatuloy sa Panginoong Jesucristo kasi nagmamahal tayo. Dahil minahal tayo ng Diyos, tayo ay nagmamahal din. Amen po? Ngayon, kung ikay nagmamahal ka, sabi niya kanina, narinig ko doon, sabi ko nga, magandang ano yun Pag nagmamahal ka, of course, be ready rin na masaktan ka. Tama ba yun? Sa lahat naman nagmahal, ako lang din yun. Amen? Guilt trip, no? Yung mga guilt trip na gagawin ko to pagka if they don't deny Jesus. Others aren't prepared for their friends, yung mga pang-aasar, no? Persecution ng mga kaibigan. Pag nagbago ka sabi nila, nagbago ka ng religion. Ako, naranasan ko yan nung high school ako. Hindi ka na nakikisama sa kanila. Aasarin kanila, ay banal-banalan to. Di ba? Kala mo naman, holy. Tapos uso pa noong 90s yung kanta, alive. Di ba? Narinig yung church yun. Pagka dumadaan ka, no, when you pass by their homes, then they will singing, alive. Para bang minsan gusto mong rin chinelas mo, batuhin mo, no? Kung pwede lang, but still love pa rin, eh. Yung bang gano'n yung peer pressure ng mga kasama mo. Kaya iba, nag-Istanbul, ayoko nang to, asarin lang nila ako. Ang discipleship po disciples ay hindi po ito isang laro, no? It's not a game that we can time out or we can say that I'm out, so I will do my own. Hindi po ito urong-sulong, kundi pagpapatuloy po sa kabila ng mga pagsubok. Amen po? Sabi siya, mabilis lang to, pero 7 pages po ito, huwag kayo mag-alala. Okay, sabi dito sa Luke, hindi ko na ilagay. Sa 33, in the same way, those of you who do not give up everything, you cannot be my disciples. So therefore, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. Sa ibang translation po. Renouncing may mean giving up physically and everything we own. Recognizing that it is from the Lord, and if ever God allows things to happen, if ever niloob po ng Diyos na mangyari sa atin na we will lose everything. Mawawala sa atin ang lahat. Anong gagawin mo bilang follower of Christ? Hindi ko nabasa sa inyo to, no? A disciple po is a follower of Christ during his earthly ministry, especially po the 12 apostle. A disciple is someone who is following Jesus' teaching until this time, being changed by Jesus and is committed to the mission of Jesus. That is po disciple. Okay, balik tayo dun sa if ever God allows things to happen, that we will lose everything. Ano po ang gagawin natin? Do we still praying and acknowledge na siya ang nagbibigay at siya rin ang kukuha? Or, ayoko na. Diba? Stumbled. Ayaw na ako. Hindi totoo si Lord.
Hindi ka totoo. Bakit mo pinaparana sa akin ang lahat na ito? Kasi po marami na nag-stumble. Even Paul, marami siyang sinabi kay Timothy na iniwan na siya ng kanyang mga dating kasama. Do we acknowledge na siya yung nagbibigay at siya din po ang kukuha? Katulad po ng ating buhay, hindi natin alam kung kailan na ito babawiin. Sinabi ko nga last Thursday, meron po kaming kasama sa trabaho na nagbakasyon lang. Nagbakasyon lang siya. Suddenly, 1 month and a half pa lang siya sa Pilipinas, na heart attack siya. Naisama na po natin siya dito, yung kasama ni Tim, General Tim noon one time. Hindi natin alam yung buhay. Na-share na rin po natin siya ng good news. Hindi po ito katulad ng pag wala ng blessing. Wala ka na natatanggap. Like nung pinakain niya yung 5,000, you remember, na nagbigay siya yung tinapay, no? Sinundan siya ng mga tao dahil nabusog sila. Sabi, sinusundan niyo ko dahil nabusog kayo. The blessing kayo nakatingin. Kasi mostly po, ang tingin na iba sa blessing ay yung mga trabaho lang, yung kung ano lang yung tinatanggap natin na material, yun ang mga blessings. Pero hindi natin alam, or yung iba na neglect natin, na kapag tayo walang sakit, kapag tayo malakas, tayo may mga trabaho, that is also a blessing. Iniingatan po niya tayo sa araw-araw, that is also a blessing. Okay? Trials and tribulations are present. Totoo po yan. Susuko na ba natin ang ating faith? Pagdating po ng pagsubok, I'll give you the examples of parable of the sower. Sabi po dito, it was only the soil that allowed the seed to put down roots and bear fruit that was called good. The soil na nag-penetrate po yung seed ng malalim at nag-ugat, kung kaya ito po ay namunga. Ang iba ay nag-turn away from their faith. Ano po yung dahilan? Ito po ang pag-uusapan natin. Ano ang dahilan? Bakit po yung iba ay nawawala po sa ating mga kanilang mga pananampalataya? Or masasabi natin nanlalamig. Sabi po dito sa Mark 4, verse 15, the seed that fell on the footpath. Some people are like seed along the path where the word is sown. As soon as they hear it, Satan comes and takes away the word that was sown in them. Maaga po ang dyablo, mas maaga pa siya sa atin. Dumating siya kagad. Dumating kagad po yung distractions. Dinistract ka kagad, nawala ka kagad yung napakinggan mo. No? Nawala. Nakalimutan mo. O nagkaroon ka agad ng alalahanin. O nag-distractions, out of focus. No, ganun po kaaga po ang dyablo. Isa po sa mga dahilan yon. Sa verse 16, the seed on the rocky soil. Others, like seed sown on rocky places, hear the word at once and receive it with joy. Actually, hindi ko nasulat ng buo. Basahin ko po sa inyo dito. Seed on the rock soil represents those who hear the message and immediately receive it with joy. Masayang-masaya siya na tinanggap niya yung salita ng Panginoon. But since they don't have deep roots, they don't last long. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word. Ano po nangyari? Masaya siya eh. Sabi nga, di ba, pag nakita natin, daw, mukhang blessed na blessed si kapatid. Di ba? May mga ganun po. Pero dahil hindi po malalim yung ugat, hindi po nagtagal. Nalanta po yung seed. They fall away as they have problems. Dumating na po yung problema. Or persecutions. And they are persecuted for believing God's word. Pinapersecute na sila ng kanilang mga kasama. Hindi totoo yan. Ang sabi, minsan lang mabuhay ang tao. So gawin mo na yung bagay, lahat ng mga pagpapasaya sa'yo, gawin mo na. Di ba? Yun yung mga narinig natin. Minsan lang tayong mabubuhay, so magpakasaya na tayo. Which is sinulat din po yan ni
King Solomon. No? Pero sabi din ni King Solomon doon, malaya kang gawin ng anumang bagay. Subalit ang lahat ay pagsusulit mo sa Diyos. Amen po? In verse 18, the seed that fell among the thorns. Still others, like seed sown among thorns, hear the word. But the worries of this life and deceitfulness of wealth and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. Na-choke na. Sinakal niya. No? Those things cause us to give up. Distractions, binasa natin kanina. Problem, sino wala pong problema dito? Siguro kahit batang maliit may problema eh. No? Walang problema. Okay? Trials, persecutions, worries of life. Sabi dito, but the worries of life, yun po yung mga dahilan. The lure of wealth, yung pagkasilaw sa salapi. Ang salapi, ang pera po ay hindi masama. But the love of money is the root of all kinds of evil. Okay? And the desires of other things. Marami pa pong bagay na hindi binanggit. Pero marami pa pong pwede idagdag dito. This will cause us to give up. But, if ever that we stumbled, if ever na minsan talagang madadapa tayo, hindi po ganun kadali na masasabi mong matatag tayo sa araw-araw o sa oras-oras. Minsan nararanasan po natin to, lalo na yung worries of life. Sino hindi nag-worry dito? No? Papabaril natin sa luneta pag hindi kayo nag-worry. Sino po hindi nag-worry dito? Lahat po tayo nag-worry. Unang-una, nasa abroad tayo, no? Nagkasakit lang po ang ating anak sa Pilipinas, nag-worry na tayo. Amen? Ating mga kapatid, ating mga magulang, mag-worry na tayo. Kasama po yon. Hindi, normal po tayong tao. But even if we stumbled, what we should do? Bumalik po tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya, yun po ang ating magagawa. Even we stumbled, find our way back to the Lord. At kung kinakailangan, of course, we need to repent dahil mahina tayo. Wala tayong lakas para labanan to. Pero ano po yung dapat natin gawin? Tinuro po ni Paul kay Timothy. Sa 2 Timothy chapter 2, verse, actually, mahabang verse ito. Basahin ko muna yung verse 1 to 4. Paano natin mapaglalabanan po ang lahat ng ito? Lahat ng mga problema ng mundo, lahat ng mga suliranin sa buhay, lahat ng alalahanin, meron po tayo niyan. Sabi nga nila, ang OFW, maraming baon niyan. No? Maraming kalungkutan, maraming pagluha. No? Kahit na kayo mag-asawa na lang magkasama dito, meron pa rin kayong anak na naiwan sa Pilipinas. Meron kayong mga magulang, mga kapatid na inaalala. No? Sa Pilipinas, maraming worries. Ano po ang dapat natin gawin bilang isang mga disipulo ng Panginoon? Do not be entangled in this world. Sabi niya dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 4, You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable people who will also qualify to teach others. Join me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Ano pa ibig sabihin niya dito? Bilang disipulo at a good soldier of Christ, we must endure hardship. Kailangan ang mga sundalo, matitibay yan eh. Dumadaan sila sa mga matitinding trainings. Ayun po, alam natin yan. Hindi sila, sabi nila, kung nakikilala nyo si Taguro, yung sa Ghost Fighter ba yun? No? Mga mahihinang nilalang. Hindi sila pwedeng mahihinang nilalang. Hindi po pwedeng mahihinang nilalang ang mga sundalo. Mamamatay sila kagad. Frontliner sila eh.
Kailangan, alam nila yung gagawin nila with knowledge and with understanding sa kanilang kalaban. Trained. Sabi dito, paano ka magiging trained? Be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. Maging matatag ka sa biyaya ng Panginoon. Sapagkat iyon ang iyong magiging tanggulan. And ready to share in suffering of Christ. Amen? And our aim is to please the one who enlisted him for the soldiers. Our aim is to please Jesus. Hindi po tayo people pleaser. Amen? Hindi po natin ginagawa ito dahil gusto nating purihin nila yung luto ko na napakasarap. No? Nakakagutom. No? Hindi natin ginagawa ito para sabihin nilang, bro, grabe yung sakripisyo mo. Talagang dahil gusto mong mapuri. Hindi po ginagawa ito dahil gusto nating purihin ang Diyos dahil mahal natin ang Panginoon. Dahil minahal tayo ng Diyos. So, kapag people pleaser tayo, we will fail. For sure, we will fail, mga kapatid. Sure na sure yan. Okay? You therefore must endure hardship as a good soldiers of Christ. Ano ba to? Expect hardship. Part of being Jesus' disciple is to toughen us through hardship. Kung walang hardship po, hindi rin tayo maging matatag. Kung walang pagsubok, you will be a weak Christian. No trials, no sufferings, for sure, mahinang nilalang ka. Amen? This is a test of faith. Kaya po, sufferings, trials, persecution is a test of faith. You remember, just like Abraham, when God asked him to sacrifice Isaac, but Abraham is holding to the promise of God. Pararamihin ko ang lahi mo. Amen? At sabi niya doon sa kanyang alalay, sabi niya, magantay kayo, babalik kami. Pero iaalay niya si Isaac. From the start, bago siya umakyat ng bundok, alam na niya. Kung papatayin man niya ang bata, sasaksakin niya. Alam niya na bubuhayin to ng Diyos. At humawak siya sa pangako ng Diyos. Kaya hinawak niya patalim, holding the knife, no? And then, getting killed. And then the angel, no? Interrupt him. Sabi niya, no, wag mong gawin yan. Wag mong patayin ng bata. Pumasa ka sa pagsubok. Lahat po nang yan ay a test of faith. Amen? In Romans 12, 1-2, dito ko na basahin. Din pala. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ito po yung sikreto pati. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Sabi nga sa TNO, kung saan ka nakababad, yun ang lasa mo. Nakababad ka sa social media, in Facebook, alam mo lahat ng mga scam or something like TikTok. No? But kung nakababad ka sa salita ng Diyos, merong nag-react, no? Siguro meron nakababad. Hindi po. Pero nakikita natin yan, no? Hindi natin pwedeng, kasi kahit nga nagbabasa tayo ng Bible ngayon, nasa iPad yung iba, no? Tapos biglang may mag-a-appear, someone is following you. Ganon. Ready ba kayo doon? Tapos titingnan mo ngayon, na-distract ka na naman. No? Kaya sabi dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kung ano po yung inilalagay natin sa ating isipan. You remember po yung rich young ruler, sabi niya, tinanong niya si Jesus, sabi niya, sa Luke 18, sabi niya, good teacher, what shall I do to inherit eternal life? Diba? Sabi niya, sundin mo, follow the law of Moses, huwag kang papatay. Diba? Huwag kang mangangalo niya. Ang sabi naman ng rich young ruler, ginagawa ko na po lahat ng ito. Diba? Proud siya na following the law of Moses. Isa lang yung sinabi niya,
Nung narinig ng Diyos yun, sabi niya, when Jesus heard this, He said to him, one thing you shall lack. Sell all that you possess and distribute it to the poor, and you shall have treasure in heaven, and come follow me. Ano po nangyari doon? 'Di ba? Yung rich young ruler ay tumalikod, umalis at malungkot. Because his heart is in his wealth. Nasa kanyang kayamanan. Not to understand the will of God. But still, he wants to inherit eternal life. Pwede po ba yun? Is it possible? You cannot have the world at kung ano ang meron nito and everything in this world, and at the same time, you will inherit eternal life. Either of the two, mamimili ka. You cannot serve two masters. Amen po? Okay, may 19 minutes pa ako. Na page ko ba to? Okay? Sabi sa Matthew 13:44 to 46, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then, in his joy, he goes and sells all that he has and buys that field. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang kayamanang nakatago sa isang bukirin. At pag ito yung natagpuan, sabi nga, tinakpan niya para walang ibang makakita eh. No? He covered it. And in his joy, he goes and sell all that he has. Lahat ng meron siya ay ibinenta niya para lamang makuha yung kayamanan dun sa nakita niyang treasure, which is that's not an earthly treasure yung nakita niya. Ibibigay mo ang lahat ng meron ka para lamang dun sa field na yon. Just like this, no? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Pag natagpuan mo po ang bagong buhay kay Kristo, wala na yung dating ikaw. Forget it na. Sabi nga nila, nung ikay nagpabaptize, no, nung lumubog ka sa tubig, yung dating pagkatao mo, namatay na. At sa iyong pag-ahon, ay bagong nilalang ka na. But of course, minsan, sabi nga nila, bakit nagmumulto? Totoo ba yun? Nagmumulto yung dating pagkatao natin. Kung dati ka sa bungero, ngayon, ano na lang, nag-aalaga ka na lang ng manok, mga panabong. Pwede ba yun? Pero hindi ko na yung sinasabong. Sabi, di ba? Nag-aalaga na lang. Kaya nga, nalala ko, Happy Teacher's Day po para po sa ating lahat ng mga teachers ngayon. Palakpakan po natin yung ating mga guro kasi alam nyo, napakatsaga po nilang magturo. No, lalo na yung mga Sunday school teachers natin at yung mga teacher natin, yung mga gigiting natin guro na trained para maging matyaga. Ang isang guro po, pag hindi ka matyaga, hindi ka pwede maging guro. Amen? Sa lahat po ng nagtuturo, lahat po ng mga inyong mga cell group leaders, nagtuturo po yan. Bigyan natin sila ng mataas na sabihin ay respeto at sa kanilang pagtsatsaga, lalo na doon sa mga bata, no? Ang hirap talagang turuan ng mga bata, no? Minsan, sa totoo lang, pagka sobrang kulit ng bata, gusto mong pingutin, eh, no? Lalo sa school, pero hindi na pwede, eh. Dati binabato pa kami ng eraser. Natandaan nyo pa yun, nung mga bata pa kami, gano'n. Tapos yung patilya mo, inaangat yan ng teacher, eh. Ngayon, pagka ginanon mo, DepEd ka. Ano ba, human rights pa agad yun? Hindi naman, no? Okay, bantay bata. Tama, bantay bata. Okay, as a good soldier, sabi po dito, ito naman po ay susunod. Ay, hindi ko pala nakita to, no? Ito. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 5, similarly, anyone who competes as an athlete do not receive the victor's crown except by competing according to the rules. Hinalintulad po niya ang isang Kristiyano sa isang atleta.
Being an athlete, we need to train. Discipline, marami, no? To be able to fit and able to do the task. Yung iba, nakatingin sila dun sa result kagad. Di ba? Carlos Yulo, nung nanalo, gumaganon lang sila sa, ginagaya nila si Carlos Yulo. Kala nila, ganun lang kadali. Pag tumbling mo, tapos gaganon ka, magkakaroon ka na kagad ng Olympic gold medal. Diba? Dami nag-mimic sa kanya, yung naggaya sa kanya. Pero hindi niyo po alam, ang mga athlete, maraming beses na rin silang nadapa. Maraming beses silang hindi nanalo. Maraming beses po yung maraming, what do you call this? Mga frustrations. No? Marami po. Same like we, as a Christian, marami po tayong ilang beses na madadapa. Hindi po mawawala yan. We will fall, we will stumble. But, sabi ni Paul, hindi tayo tuluyang natutumba. We should stand up at panghawakan natin yung power of Christ na binigay niya sa atin. And then, go lang. Kahit sugatan ka. Sundalo habang nasusugatan. Sabi, lalong tumatapang. Amen? Others think about the result. Sabi nga lang, yung mga nag-gym, diba, yung mga bodybuilder, pag nagbuhat siya, nakala mo, yung bang pag kumarap silang gano'n, tapos titingin sa salamin. Lumaki na kagad yung katawan ko, Sino ba nag-gym dito? Diba, gano'n Sino yung mga dati nag-gym? Kami, gano'n kami dati Pero hindi lumaki katawan ko. Hindi talaga lumaki Sabi nga ng nanay ko, nang pinapagalitan kami, pinalaki ko kayo. Tapos ganyan kayo. Sabi ko, hindi mo ako pinalaki, pinatanda mo lang ako. Sabi ko sa kanya. Gaasara kami ng nanay ko. Pag galit na sa akin yun, papaluin ako ng tsinelas. Pero pinagtatawanan ko lang siya. Kasi ayoko naman siyang, ganun lang ako mag-asara, maglambing sa nanay ko Okay? Sabi dito, hindi mo matatanggap ang tagumpay, kailangan mong to compete according to the rules. You are not allowed to cheat. When get caught, you will be disqualified. Amen? You can cheat anyone, but we cannot cheat God. Amen po? Kaya natin lokohin ng tao. Pero ang Diyos, hindi natin kaya lokohin. Kaya nga tayo minsan, we are more judgmental kaysa sa Panginoon Kasi hindi natin nakikita yung damdamin ng tao na nada-down. Para bang tingin natin, kasi ginawa mo yan Dapat lang sa'yo yan. Judgmental kagad tayo, pero nakikita ng Diyos na hindi naman niya sinadyang gawin yun. Nakikita ng Diyos kung ano ang nalalaman ng puso ng tao. So kaya ang Diyos, gano'n na lang siya ka-merciful. Tinanong ako minsan nung isang kapatiran natin, sabi niya, nagpatuloy ako sa church, sa Panginoon. Naglilingkod ako sa church, nag-stumble siya. Tapos dumating ang panahon, nagkasakit siya. Saka siya nagsisi para sa kanyang mga kasalanan. Ligtas ba siya? Sabi niya. Anong sagot nyo? Tanging Diyos lang ang nakakalam, of course. Pero, mostly, pag siya totoong nagsisi, ligtas siya. Sabi niya, unfair. That's unfair. No? Kasi nagpagal ako. Kasi hindi natin alam kung ano ang damdamin ng isang tao. Tanging Diyos lang nakakalam nun. Tayo yung kapatid nung prodigal son. Remember? The prodigal son, nung bumalik, nagtampo yung kuya. No? Iwasan natin maging ganun tayo. Okay? Sabi dito, kung ano yung ginawa mo ng palihim, ay hayag, sa harap ng Diyos. But if we fail one way or another, find our way back to God again, repent, at magpatuwid po tayo sa Panginoon. Patapos na tayo. Okay? Sa verse 6 ng 2 Timothy, chapter 2, the hard-working farmer should be the first to receive the share of the crops. Ano pa yung sabihin niya dito? The hard-working farmer ay gumigising sa umaga upang alagaan ng kanyang seed, yung mga tanim. Na marami siyang mga pawis, dugo at pawis sa kanyang mga ginagawa. At ang secret po ng isang hardworking farmer is patiently waiting for the day of harvest. As a Christian, we should be patiently waiting for the day of the Lord. Amen po?
Yung bang, alam natin, sabi niya dito, kung the hardworking farm should be the first to receive the share of the crops. Sa ating pong paghayo, sa ating pong mga ginagawa sa Panginoon, nag-iipon po tayo ng kayamanan sa langit. Amen po? Lahat po ng yan ay accountable sa Panginoon. Amen? At alam natin na pagdating doon, lahat ng ating pagpapagala, hindi, sabi nga kanina ni Kuya Jack ulit, sabi niya, minsan unappreciated tayo. Totoo po yun. Minsan neglected tayo sa ating ministries. Marami pong kalungkutan. Marami pong pwedeng dahilan para tayo manghina. Subalit, when we are patiently waiting for the day of harvest, ito po yung haharap ka na sa Panginoon. Kung alam niyo yung kantang I Could Only Imagine, di ba? Di ba? Sabi niya, ano ang gagawin mo pag haharap ka na sa Panginoon? Hindi mo malirip na iiyak ka ba? Luluhod ka ba? Yayakapin mo ba si Lord? O makakagalaw ka ba pag nandiyan na siya sa harap mo? At sasabihin sa iyo ng Panginoon, welcome, my good and faithful servant. For all the Christians out there, mga kapatid, maging sa mga online na listeners natin, bawat Kristiyano po, ay ito po yung pinakamimiti. When the day of, imimit na natin ang Panginoon. Of course, hindi natin alam kung kailan merong mas bata, merong talagang old age, merong hindi mo masabi. Kasi yung mga kinakain natin, no, marami ng mga bawal, marami, pero tuloy-tuloy pa rin tayo. But of course, hawak po ng Panginoon yan, yung buhay natin. No? Minimitin nyo rin ba to? Itong panahon na to, yung araw na to, na sasabihin sa'yo ng Panginoon, welcome, my good and faithful servant. So what we must do? We must count all the cost for Jesus. It may sound now, it may sound difficult or mahirap. Some are falling away from their faith. But remember, God's promise is eternal life, a wonderful life in heaven sa piling po ng Panginoon. Then, what can we offer to God? If nothing in this world can please Him. Ay, tanong niyo na ba sa sarili niyon? Ano ang pwede kong ibigay sa Diyos? If nothing in this world can please Him. Ikaw, tatanungin kita ngayon, ano ang meron ka bilang isang disciple of Christ? Of course, ibibigay ko ang oras ko. Magpapagamit ako sa Panginoon. Pero ano ang meron ka? Ano ang kaya mong isakripisyo para sa Panginoon? Para the benefit is higher than we sacrifice here on earth. Pwede po tayong tumayo lahat. Right now, God, Lord, you know our hearts. You know what's inside of this, Panginoon. Lord, we surrendering everything unto you this day, O God. And we cannot offer anything that will not hurt us, O God. Lord, alam po namin marami kaming kailangang isakripisyo. Subalit, the gain is greater than everything that we sacrifice. The gain is eternal life in your presence, O God. Lord, show us your way, Panginoon. Lead us with your words. Lord, I'm praying for your church na patuloy po kaming sama-samang we are growing together in your words, growing together in knowing you, in Christ likeness, and everyone of here. Bless mo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon, kami magpapatuloy, Panginoon, sapagkat hindi po namin kaya ang lahat na ito. Lord, isinusurrender po namin ang lahat sa umagang ito, Panginoon. To you, everything, Panginoon, enable, Panginoon, ang pagkilos ng banal na Espiritu ay sumaaming lahat, Panginoon. Lord, salamat po sa inyong salita. Salamat, Panginoon, patuloy po kaming hawakan. Maging manakikinig, Panginoon, Lord God, ang manonood, Panginoon, Lord God, ay patuloy mong hawakan at patuloy mong hipuin, Panginoon, Lord God. Na hindi po kami manghihinayang, Panginoon.
It is the great deal na binigay mo po sa amin, Panginoon, Lord God. The greatest of all, Panginoon, Lord God. We are saved by grace through you, Panginoon. Lord, salamat po, Ama, sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.